akala nila kapag nanahimik tayo, akala nila mahina ka, akala nila tinatanggap mo ang pagiging abi mo. Hindi, hinahayaan mo lang ang dapat mangyari. Hinahayaan mo lang ang dapat na maging sitwasyon niya. Hinahayaan mo lang na makuha niya ang deserve niya. Kung hindi ka makikialam, alam ng Diyos kung paano maningil sa mga gumagawa ng masama. Alam ng Diyos kung paano sila disiplinahin. Basta hayaan mo lang siyang gawin niya ang kanyang duty bilang tatay mo. Sino bang tatay ang pumapayag na abihin ang kanilang mga anak? Kaya diretso lang, cool lang. Ang dapat mangyari ay mangyayari. Yan ang pinakaganti mo. Matutong mag-move on palagi. Mahirap, pero pwede. Lagi dapat ang tingin mo ay sa dulo. Sa dulo na ikaw ang successful. Dahil pinili mo ang magpakakalma sa sitwasyong dapat galit ka. Pero wala kang pakialam at nagtrabaho ka lang ng tuloy-tuloy. Meron kang may mga utang sa'yo, pero hindi mo na mahagilap kapag oras na ng singilan, no? Yung mga taong sila na nga ang may utang, pero sila pa yung galit kapag sinisingil. Yan yung mga taong nakakapanggigil. Yung mga taong kapag nangungutang, nagiging madrama. Pero kapag oras na ng singilan, nagkaka-amnesia. Konting hiya naman, bayaran mo na yung utang mo. Alam nyo, dapat hindi na kayo sinisingil. Obligasyon yung magbayad, huwag nang makapalang mukha. Ganyan sila. Pinakitaan mo lang ng kabaitan, hindi na marunong magbayad. Alam nyo, naiintindihan naman siguro kayo ng mga inutangan nyo kung wala pa kayong pambayad. Pero ang masakit doon, yung nagbitaw ka ng pangakong petsyang babayaran mo, pero hindi mo tinupad. Maliit man o malaking halaga pa yan, kapag umutang ka, magbayad ka. Kasi hindi lang pera ang inutang mo, kundi pati yung tiwala ng taong inutangan mo. Yung mga anak na hindi marunong tumanaw sa magulang, kahit anong marating nito, hindi magiging makabuluhan. Kahit sinasabi natin na hindi naman obligasyon ng mga anak ang magulang, yes. Pero ang sabi ng Panginoon, honor your parent. At kasama doon sa pag-honor na yon, yung merong kang kayang gawin para sa kanila, ginagawa mo. Sa mga anak na naririto, kahit magkapamilya kayo, huwag niyong titingnan na ang dapat ninyong bigyang focus yung sariling pamilya na lang. Hanggat nabubuhay ang mga magulang ninyo, iparamdam ninyo na kaya ninyo silang i-honor in all aspect ng buhay. Huwag kayong iiyak sa kanilang libing dahil marami kayong regrets. No, that is hypocrisy. Wala kayong kwentang anak kung iiyak lang kayo sa kanilang lamay, pero nung nabubuhay, hindi mo ginawa yan dapat mong gawin para sa kanila. Tatlong simpleng panuntunan sa buhay. 1. Kung hindi mo susundin ang gusto mo, hinding-hindi magkakaroon nito. 2. Kung hindi mo itatanong, ang sagot ay palaging hindi. 3. Kung hindi ka humakbang pasulong, palagi kang mananatili sa iisang lugar. Hindi ka nakikipagkompetensya sa sino mang iba, kaya plano mong gawin ang iyong nakaraan, hindi ang ibang tao. Itigil ang paghahambing, at simulan ang pamumuhay sa iyong natatanging paglalakbay, na kailangan mong huwag pansinin kung ano ang ginagawa ng iba. Wala ka namang ginagawa pero sinisiraan ka. Yung hindi mo na nga pinapansin pero kinakanti ka pa. Yung nakatalikod ka na nga pero tinulak ka pa. Yung pinipilit mong magpigil pero sobra na. Huwag kang pumayag. Gumanti ka. Pili ka kung paano. Gantihan mo ng ngiti. Gantihan mo ng katahimikan. Gantihan mo ng buhay na masaya. Gantihan mo ng panalangin. Pwede rin all of the above. Pag binato ka ng bato, patuhin mo ng tinapay. Sabi nga nila, fire will not end fire. It will just worsen. At hindi mo deserve yun. Remember that the sweetest revenge is to make them realize that whatever they do, they are not a big issue. They cannot destroy you. Yung magtataka pa sila kasi ginawa na nilang lahat, pero okay ka pa. Pero ibang kaso, kapag against the law ang ginawa sa'yo, kailangan mo nang manindigan dyan. Huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, ang Diyos ang gaganti sa'yo.
Wala kang talo. You deserve peace. Hindi ko naman nilalahat. Sadyang nangyayari to sa totoong buhay. Kapag may pera ka, matamis ka pa sa asukal. Kapag wala kang pera, maasim ka pa sa suka. Kaya sa oras ng kagipitan, doon mo malalaman kung sino ang tunay at nagpapanggap lang. Kasi minsan, nangyayari sa buhay natin na may kamag-anak tayo, matigas ang puso niya sa kadugo. Pero sa ibang tao, mabuti ang pakikitungo. Tuto kong tumulong para lumabas na mabuti siyang tao. Pero mismo sa sariling kamag-anak, minsan nakakarinig ka na ikakasakit ng puso at isipan mo. Kaya napakasakit isipin kung sino pa yung kamag-anak na alam mong tutulong sa'yo. Siya pa ang magtatakwil sa'yo. Ang mahirap, proud talaga yan sa kanilang mayaman na kamag-anak. Pero minsan, may kamag-anak tayong mayaman na hindi tayo kilala. Kasi nga, mahirap kang kamag-anak. Ang dami mong kamag-anak, pero iilan lang ang nakakakilala sa'yo. Kung may ambag ka, pero kung wala, wala ka rin kwenta. Lalo na kung wala kang pera. Kaya ang hirap pag wala ka pang nararating sa buhay. Wala kang kwenta sa paningin nila. Kaya ang taas ng pangarap ko, kasi ang babaw ng tingin nila sa pamilya ko. Pag gusto mo yung isang bagay ay dapat pagsisikapan mo, at sa pagsikap mo, aasahan mo na maraming haharang sa'yo, maraming pagsubok na pagdadaanan mo, at maraming tao na di maniniwala sa'yo. Kaya ang daming di nagpapatuloy at di nagtatagumpay kasi nagsisimula pa lang ay sumusuko na agad kasi akala nyo wala nang patutunguhan kasi puro na lang failure yung kinalabasan. Mahirap naman talaga lalo pa nag-uumpisa ka pa lang. Lahat ng pagsubok ay talagang pinagdaanan mo. Katulad ko, nahihirapan din ako sa pagtupad ng pangarap ko. Ilang beses na akong gustong sumuko kasi parang walang patutunguhan yung ginagawa ko. Para bang walang may naniniwala sa kakayahan ko na tanging sarili ko lang yung kakampi ko. Pero alam nyo ba kung bakit nagpapatuloy pa rin ako hanggang ngayon? Kasi naisip ko palang na sumuko. Alam ko na talo ako at ayaw ko na maging palagi. Sayang kasi kapag nasa gitna ka na ay dun ka pa susuko bigla. Sayang talaga nang sinimulan mo kung susuko ka lang pala sa dulo. Gusto ko lang kasi na iparating sa inyo na huwag kayong sumuko kahit nahihirapan kayo. Nakakatakot maging mabuting tao sa henerasyon na to no? Kung di mo inintindi yung masama ka, masyado kang mabait, lulukohin ka. Kaya minsan, di mo na alam saan ka lulugar talaga. Pero kahit may mga taong pinupuso ka, huwag makalimutang may araw din sila. At balang araw, hindi man bukas, hindi man ngayon, makukuha mo rin yung para sa'yo talaga. Sasamahan ka kahit komplikado pa at hindi ka na ulit mababayaang matakot dahil nandun na siya. Piliin natin ang ating pamilya kaysa barkada. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng magulang na tulad nila. Kaya ingatan natin at pakamamahalin sila. Payo para sa lahat. Sa mga taong kasama pa ang mga magulang nila, pakiusap ko sa inyo, pahalagahan at ipakita nyo ang kahalagahan nila. Huwag nating antayin na kung kailan abo na sila, saka pa natin mararamdaman na mahal natin sila. Maging anak tayo na pinapangarap nila. Suklian natin ang kabutihan at pagmamahal nila. Alam ko may pangarap ka, pero may umihila sa'yo pababa. Alam ko may goal ka, pero may mga pumipigil sa'yo. Normal lang yan. Pero masakit lang isipin na yung akala mong mga taong susuporta sa'yo ng buo ay manggagaling pa sa
Kung hindi mo kaya yan, hanggang dyan ka na lang. Wala kang mararating. And that's the fucking reality of life. Ganyan sila. Yung kamag-anak na akala mo susuporta, pero sila pala yung walang suporta sa ginagawa mo. Alam mo, kaibigan, kung sa tingin at pananaw nila ay hindi mo kaya, mas patunayan mo sa kanila kaya mo at mali sila. Hanggat wala silang ambag sa buhay at sa kinakain mo, wala silang karapatan sa kialaman niyang buhay mo. Magpatuloy ka lang sa nasimulan mong pangarap. Huwag nating isipin na sana iniluwan lang nila tayo. Kasi kung iniluwan lang nila tayo, sana hindi nila tayo minamahal. Sana hindi nila tayo pinapagalitan. Sana hindi nila tayo pinagsasabihan. Kasi yun ang pagpapakita nila ng pagmamahal eh. Papaluin ka, paulit-ulit kang sesermonan, tanggapin mo. Pinuhay ka nila, binigyan ka nila ng pagkatao. Tanggapin mo. Magpasalamat ka. Kasi hindi lahat binibigyan ng pagmamahal. Kasi hindi lahat may magulang. Kung may naiinggit sa'yo, hayaan mo. Kung may naninira sa'yo, huwag mong pansinin. At kung minamaliit ka, huwag mong patulan. Hanggang dyan lang naman ang kaya nilang gawin sa'yo. Kaya ikaw, mag-focus ka lang sa goal mo. At kapag nakuha mo na yung mga pangarap mo, be humble. Balang araw magkikita ulit kayo. Malayo na narating mo. Samantalang siya, nandun. Naninira pa din. Masarap ang umibig at ang pakiramdam na tayo din ay iniibig. Pero wala nang masasarap pa sa pakiramdam na natutunan nating mahalin ang ating mga sarili bago mahalin ng iba. Habang hinihintay na dumating siya, self-love lang tayo muna. Iwasan na natin ang pagiging nega. Positive lang tayo at huwag mawala ng pag-asa. Nasaktan man tayo sa nakaraan, hindi ibig sabihin na bukas ganyan pa din ang ating kahihinatan. Naway matutunan natin na ang bawat sakit na dumaan ay may aral tayong kapupulutan. Babangon tayo, one step at a time. Mukmuk muna ngayon, pero bukas tatayo na lang dahan-dahan. Darating din ang taong para sa'yo. Darating din ang taong ipinagdarasal mo. Darating din siya sa panahon hindi mo aakalain. Kaya uulitin ko, huwag mo mamadaliin. Ngayon lang yung sana all mo. Soon, lahat ng pinangarap mo'y magkakatotoo. Darating din ang taong makakapagpa-realize sa'yo na worth it pala lahat ng luhang na ibuhos mo sa maling tao. Masaya siguro kung mahanap mo na yung taong sa'yo ay magpapasaya. Yung tipong hindi lang pang temporaryo, pero yung mananatili sa'yo hanggang dulo. Masarap siguro sa pakiramdam yung mahanap mo na ang taong hindi ka susukuan. Yung taong pipiliting maging the best para sa'yo. Kasi alam niyang the best ang deserve mo. Worth it siguro ang mga luha at paghihintay kapag dumating na ang taong ayaw kang makitang nalulumbay. Yung taong makakapagpabalik sa iyong umibig. Yung taong saya sa puso ang hatid. Parang sa teleserye lang ata mangyayari ang mga to. Yan ang sasabihin ng iba dyan sa inyo. Pero di pa rin ako nawawala ng pag-asa. Kasi naniniwala akong darating din siya. Hahanapin mo kaya ako? Kahit na wala ka ng kailangan dahil nasa maayos ka ng estado. Hahanapin mo pa kaya ako kung ako naman ang nangangailangan ng presensya mo? Hahanapin mo pa ba kaya ako kung may iba na palang nagpapasaya sa'yo? Kung ang lahat ng nakasanayan mo na ginagawa ko ay ginagawa na rin niya, maiisip mo pa ba kaya ako at ako pa ba kaya ay iyong maaalala? Marahil nagtataka ka kung ano na naman ito ang aking kadramahan. Pero wala lang. Tinatanong ko lang naman ang mga yan.
nagbabaka sakali lang na baka mabigyan din ng mga kasagutan. Kasi malay ko, di ba, na kaya ako ngayon na kinakausap mo dahil ako yung palaging nandirito. Yung tipo na kaya mo lang ako pinipili kasi naibibigay ko ang iyong kailangan. Pero pag wala na akong maibibigay, baka ako rin pala ay yung iiwanan. Pero sana kung dumating ang araw na wala na ako sa mundo mo, sana naman maalala mo ako. Kahit saglit man lang, hanapin mo ako. Totoong mahal mo siya, pero hindi ibig sabihin nun, totoong mamahalin ka rin niya. Siyempre mahirap, siyempre masakit. Walang may sabing magiging madali ang lahat. Mahirap bumitaw lalo na't minahal mo. Mahirap magpaalam, lalo na't sobrang mahalaga siya sa'yo. Mahirap tanggapin ang katotohanan na yung minahal mo, hindi pala ganun kalalim ang pagmamahal niya para sa'yo. Pero karapat-dapat bang ipaglaban ang pagmamahala na ikaw lang naman ang totoong nagmamahal? Karapat-dapat pa bang kumapit sa taong inakala mong magiging pahinga mo pero nagiging rason na kung bakit napapagod ka lalo? Karapat-dapat pa bang ipaglaban ng isang taong ayaw mong mawala sa'yo pero siya rin ang nagiging rason kung bakit hindi mo nakilala ang sarili mo? Hahayaan mo na lang bang makalimutan mo na mahalaga ka din? Hahayaan mo na lang bang mawala ang ikaw para manatili lang siya sa iyong piling? Pinaglaban mo naman na siya, diba? Ipinaglaban mo kasi mahal mo nga siya. Oo, mahal mo siya. Mahal na mahal mo siya. Pero sana, huwag mong kalimutan karapat-dapat ka ding mahalin. Karapat-dapat kang tratuhin ng tama. Magsisinungaling ako kapag sinabi kong pagod na ako at ayoko na. Makinig ka. Tutuparin natin ang mga pangarap natin ng magkasama. Hindi aabot sa puntong pagsasawa na ang namumutawi sa labi nating dalawa. Batawan, dahil ayoko na. Ng mga hindi pagkakaunawaan, ng mga selos at takbuhan. Tama, ayoko na. Ako ang binigay sa'yo ng may kapal, at tayo na ang itinadhana niya para sa isa't isa. Nagkamali ka sa pag-aakalang nagbago na ako. Sa totoo lang, ikaw lang ang natatangi sa paningin ko. Huwag mong isiping hindi ka nararapat na hawakan ang mga kamay ko. At hindi ka nararapat tumapak sa tinatabahan ko. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Huwag mong isipin na walang halaga sa akin ang mga ngiti mo. Tandaan mo na ikaw ang dahilan ng bawat masayang tula na aking nabubuo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. Huwag kang maniwala kapag sinabi kong hindi ka mahalaga. Pinili kang ipaglaban sa kabila ng sinasabi ng ibang taong hindi ka na dapat pang ipaglaban. Pinili kong magtiwala sa pag-ibig mo, pero nagkamali ako. Dahil ang inakala kong laban na magkasama tayong makikibaka, ako lang pala ang sumusubok lumabang mag-isa. Ako lang pala ang may gustong manalo tayong dalawa. Habang ikaw, wala lang, wala kang ginagawa. Tapos ngayon, ako pang masama. Ako pang may kasalanan kasi sinukuan kita. Sagutin mo nga, paano kita patuloy na ipaglalaban kung ikaw na mismo ang nagtutulak sa akin na sumuko? Ilang beses kong sinabi sa'yo na napapagod na ako. Nagbabaka sakaling ikaw naman ang magdadala sa relasyon na to at tutulungan mo akong maayos ang tayo. Pero may ginawa ka ba? Wala, diba? Kailangan kita pero iniwan mo akong mag-isa. Sa ilang beses kong pagpili sa'yo, natutunan kong kahit ano palang gawin ko. Ibigay ko man sa'yo ang mundo. Kung wala ka ring pakialam at makakampante na lang, wala rin pala talagang patutunguhan. Gusto ko lang malaman mo na bago ako humantong sa desisyong bitawan ka na, ilang beses kitang sinubukang kapitan at hawakan pa. Pero mga kamay mo mismo ang pumipiglas. Alam mo minsan, sumasangayon na din ako sa iba dahil sa karupukan kong taglay. Pansin kong napapaniwala ko na ang sarili para sa akin hindi ka lang mawalay. Pero, tama pa ba to? Sabi mo mahal mo ako pero bakit ganito? Pagmamahal ba ang tawag mo dito sa ginagawa mo? Pero bakit ba kahit alam kong hindi ito ang dapat kong danasin? Na hindi ito ang klase ng pagmamahal na dapat para sa akin? Bakit hindi ko kayang hindi ka na mahalin? Bakit hindi kita matiis?
Bakit sa kabila ng lahat ng sakit, minamahal pa rin kita ng labis? Kahit napapagod na ako minsang mahalin ka, puso ko ay ikaw pa rin ang dinidikta. Kahit sa utak ko ay napakahaba na ng listahan para ikaw ay sukuan, pinipilit pa rin ang puso ko na sapat ng dahilan na mahal kita para hindi kita iwanan. Pero hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan magpapakamartir sa'yo? Hanggang kailan ko isasantabi ang sarili ko para sa tayo? Hanggang kailan mo ba mapapansin na hirap na ako? Kung totoong mahal mo ako, tulungan mo ako, pakiusap lang. Sobrang bigat na ng aking nararamdaman. Pwede bang ako naman muna ang iyong ipaglaban?